Saan naman kaya ang lakad ng dalawang ito at mukhang nagmamadali pa? Mukhang may tinatakasan pa nga ang dalawang ito. At nagbabalik na nga po ang vlog natin. Medyo matagal tayong wala. Dahil matagal nga tayong nawala, syempre marami-rami tayong naipon. Kaya naman sa mga susunod na araw, abay-abangan ninyo ulit. Hindi lang pala kami dalawa, tatlo pala kaming magkakasama. At nakalimutan ko itong aking taga-video na taga-picture pa. Kaya naman sorry na. Alam ko naman na conscious ka dyan sa suot mo. Bago mag-umpisa ang aming lakad, syempre hindi pwedeng hindi muna yan kakain or iinom. Kaya naman eto na, magpapabili siya ng buko, sabay sabing magpapabili din siya ng short. Dito nga pala kami sa Aldi, makikita nyo ito sa Sapoti sa Kalinisan. Isang maliit na shopping center na punong-puno ng mga gamit, kumpletong-kumpleto na. Kung baga ay all-in-one shop na ito, ikaw na lang talagang mananawang pumili dito ng mga kailangan mo. Simula sa gamit sa bahay, sa loob ng kusina, sa sala, sa banyo, sa kwarto, etc. nandito na. Gamit sa motor, gamit sa kung saan-saan, mga appliances, meron naman sila dito. Yun nga sabi ko, kompleto na. Pero sa totoo lang, parang first time ko ring mamili dito, kaya naman medyo naa-amaze ako sa mga nakikita ko. Bukod sa mura na, ay talaga namang mapapawaw ka dahil nga kompleto na. Yung mga nakikita mo sa Shopee, sa TikTok na yan, dito mo rin naman talaga makikita at alam mong hindi mo na kailangan ng shipping fee. Mura din naman talaga siya. Hindi ka ganun kaselan at hindi mo naman kailangan ng mga branded na talaga namang mamahaling gamit. Pwedeng-pwede ka dito. At eto na nga, aakyat na tayo sa itaas para naman marami tayong makita at marami tayong mabili. Char, walang pambili. Kakaisipin ng mga person na makakapanood nito, abay napakarami ko namang pera. Wala pa nga ning sahod sa Facebook at sa YouTube, kaya baka naman pwede nyong panoorin at tapusin ito. Sobrang dami nga, ay talagang maa-amaze ka dahil yung mga kailangan mo na naiisip mo na sa Shopee mo mabibili, kailangan mo pa ng delivery fee, shipping fee, dito meron na. At nakikita mo ba yung mga mahahabang hallway na yan? Yun lang naman kahaba yung iikutin mo o lalakarin mo. At sa dami niyan, imposibleng maisa-isa mo yan, pero kung matyaga ka, talaga namang marami kang maiisa-isa dyan. At hindi lang yan, mga 3 hanggang 4 na palapag ito, kaya naman paa mo na ang mapapagod kakaikot. Pagpunta mo, nakalagay lang sa isip mo kung ano-ano yung bibilhin mo, pero pag alis mo, nakarami ka na pala, aray mo. Na out of budget ka tuloy, kakaikot mo dito sa lugar na ito. Eto na nga, kanya-kanya na kami ng ikot dito dahil kanya-kanya din naman kami ng taste at gustong bilhin, pero walang pera, char. Kulang naman yung tagasunod nila at minsan may sarili akong mundo, lalo na pagdating sa gamit sa bahay. Ay, dito talaga ako nagtatambay. Kapag nakakita ka na ng mga baso, kutsara, plato, yung mga container dyan, imposibleng hindi mo ma-check yan isa-isa. Alam mo naman tayo mga nanay, palagi tayong naka-check lalo na sa presyo. Isip-isip ko nga kung pwede lang iuwi ang bawat isa nito, ay gagawin ko talaga. Nagniningning yung mga mata ko dito sa basahan, pero syempre i-check natin yan kung maganda at kung hindi magandang quality, abay lalampasan natin. Sample na yung mga map na to. Syempre metikuloso tayo pagdating sa mga map. Gusto natin yung maayos din. Gustong-gusto ko pa naman yung mga map na manipis lang para madaling is-isin or brushin para mapuputi agad. May balak pa yatang magsibili ng floor map itong mga ito, pero sa akin, walis tambo lang na maganda, abay okay na. Kaya naman, pipiliin nating mabuti yan. Pero minsan, hindi rin ako sang-ayon dahil yung mga hawakan nila, nagbabakbak talaga. Dito sa mga plastic section na to, ay talaga namang marami kang makikitang storage box dito na mga mura lang. Pero depende talaga yun sa sizes at eto na, bumalik tayo sa map at sa walis. Pero guys, nakabili ako dito ng walis, yung mahaba, yung naa-adjust yung kanyang mga hawakan para naman naaabot yung kesame namin. Kasi abay nilalawa na ang aming kesame. Kakaroon pa nga ng debate dito kung ano yung nga ba yung bibilhin, pero syempre ang nagwagi ay si Lina M. Sige lang, hawakan mo lang yan at pagkumparahin mo kung alin nga ba yung maganda. Basta sa dulo, ako pa rin yung may bibilhin. Walang katapos ang debate ito kung bibili ba talaga ng map, kung magaganda yung map o hindi, kung anong size ng mga map na to, kung napapalitan ng ulo, abay talaga namang debate. At sa sobrang tagal ng pagpili, abay hindi talaga sila nakabili. Ewan ko kung anong mga pinaggagawa ng dalawang to. Siging try, sige, subukan nyo yan, mamili kayo. Yan na lang daw ang bibilhin. Nilagay na nga sa basket pero ang huli niyan, ayoko pa rin.
Titingnan ko talaga yung basket nila. Ano na kaya yung mga nailagay nila dito? Sige hila, pero maya-maya, ibabalik din yan. Hindi talaga nila yan bibilihin. Hanggang ngayon, nagtatalo pa rin sila. O, diba? Sabi ko sa inyo, ibabalik din. Hanap ulit sila ng kanilang mapapagtripan na pag-uusapan like this map. Ito naman ang gusto ng anak ko. Talagang hindi pwede yan. Ang mahal niya. Sabi ko nga sa kanila, ang gamitin na lang nila ay basahan sa paa. Yung mga t-shirt na sira-sira, yun na lang. Ako pa rin ang naging tama sa huli dahil wala silang nagustuhan at wala silang nabili. At gabi na nang makalabas sa shopping center na yan at ngayon nagutom sila. Dahil sa gutom nila at sa tagal ng order, abay pinatulan na nila yung kwek-kwek doon sa labas. Itong anak ko kumakain na nga, sumisenyas pa ng pera pambili doon ng pagkain, gutom pa ata. May darating pa silang order. Pero ang totoo, after 3 years, saka lang ulit nila nagawang magtatay yan. Yung magbanding na silang dalawa lang, tapos nagtatawanan pa. Mukhang ako yung pinagtatawanan yung dalawa dyan Ano ba yan? At kinakawayan mo pa ako, hindi mo man lang ako binigyan yan. Grabe. At talagang yung trip nila hanggang pag-uwi, dala-dala, biruin mo, sumakay lang naman kami ng e-bike simula sa Pote hanggang sa amin at namasahe kami ng nasa 150 pesos, o diba? Pero yung kagandahan doon, kami lang yung sakay. Ganda nga rin pala na nasubukan namin ito dahil magandang business din pala itong e-bike na ito. Ang kwento nga ni Kuya, ang boundary nila ay 400 isang araw. Hindi na masama para sa extra income, diba? Magandang business din. Magkakaroon ka ng mga 2 peraso ng e-bike tapos ipapamasada mo ay magandang kitaan na rin yon. Yun nga lang, kailangan makahanap ka naman ng maayos na driver. At eto na nga, pauwi na nga kami, tatawid na kami dito, nasigawan pa kami ng enforcer kasi nga hindi agad tumakbo itong driver namin. Dahil sa traffic, syempre, medyo mabagal yung takbo namin dito. Kaya naman, ayan, video muna kaming dalawa. Na para bang sinasamantala namin yung medyo mahaba naming biyahe kasi may kalayuan talaga yung bahay namin dito sa Zapote. Kaya naman ang cellphone ko ay punong-puno na talaga ng video na hindi ko malaman kung paano ako mag-upgrade. Siyado yatang natuwa sa camera itong anak ko kaya naman makahit magpaikot-ikot kami ng video dito ay okay lang. Talaga namang pormang-pormang kanyang mga ngitian dyan. At sa haba ng biyahe namin, hindi naman kami nainip. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung driver namin makwento talaga. Kasyahang buhay niya na ikwento niya sa haba ng biyahe namin. At ayun na nga, habang nakikinig kami sa mga kwento niya, ay siging video lang kami para naman may pang-reels ako. Na kahit ako ay talaga namang natuwa sa camera ng cellphone na to na maliwanag kahit medyo nasa dilim na kami ay kitang-kita pa rin kami. All in all naman ay okay na okay ang biyahe namin, komportable kasi nga kami lang yung sakay kahit na medyo siksikan kaming dalawa sa likod, okay lang. Mabilis naman ang takbo namin pero medyo maingat din naman si Kuya, hindi kami nagkaroon ng problema. At etong mga dala namin, syempre nagkasya na lang din dito sa harapan namin. Sabi ko nga sa inyo, kung nabili yung map, malamang problema yun. Sigurado ako na pati yung map lampas pa sa e-bike sa haba ng kanyang handle. Minsan, yung mga ganitong experience, nagiging adventure talaga dahil nga hindi mo naman madalas ginagawa, medyo nakaka-excite din naman. Nung una, ayaw ko pang patulan kasi sabi ko parang delikado at saka baka doble yung presyo talaga. At hindi nga talaga ako nagkamali. Talagang hindi lang siya doble, triple, quadruplet pa yung presyo ng pamasahe. At dahil hindi rin naman ako ang magbabayad, okay lang din. Tsaka minsan lang naman, pagbigyan na. Dahil sa mga oras na yan, talaga namang mahirap din makipagsiksikan lalo na kung may mga dala-dala kayo. Naisip namin, convenient din naman sumakay lalo na kung medyo yung driver okay naman magmaneho. Isa pa, magandang pang business din ito. Biruin mo 400 per day ang magiging boundary nila. Okay na yun, pang dagdag income na din. Kung may mga 2 peraso ka nito, buhay na yung isang araw mo. Malaki din kasi yung kikitain ng mga driver kapag masipag silang magbiyahe at medyo malayo yung kanilang ibabiyahe kasi nakadepende sa layo yung magiging bayad naman sa kanila. Kaya kung nag-iisip ka ng business, isa ito sa magandang business talaga dahil malamang kikita ka dito. Kailangan lang i-consider mo yung driver na makukuha mo ay maayos at tapat sa iyo kasi nasa kanya yung pag-iingat ng business mo. Kailangan may pag-iingat siya mismo dun sa e-bike at saka kailangan nag-a-update
siya sa'yo. Hirap din kasi na masiraan siya sa daan, kaya naman kailangan ikaw na business owner, kailangan ready ka sa mangyayari. Dahil malapit na kami sa amin, hanggang dito na lang ang aking vlog. See you sa susunod at maraming salamat sa pag-share mo, sa pag-like mo, at sa pag-subscribe mo. Thank you for watching. God bless us all at sana yung ganitong business ang maging okay sa'yo at kumita ka ng maraming marami. Thank you for watching.